Hiniling ni Senator Antonio Trillanes IV na buksang muli ang investigasyon ng Senado hinggil sa di-manoy Davao Death Squad base sa mga bagong pahayag ni retired SPO3 Las Cañas. Bukas naman daw ang Public Order Committee ni Senator Panfilo Lacson na imbestigahan ito. Pero tingin ni Lacson pwedeng makasuhan si Las Cañas dahil sa pabago-bago niyang pahayag. May report si Jamsi Sante. Walang Davao Death Squad. Ito ang diretsahang pahayag noong Oktubre ni retired SPO3 Arthur Las Cañas sa pagdinig noon ng Senado kaugnay sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pinatawag noon ng Senado si Las Cañas matapos siyang tukuyin ng isa pang umano'y miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Paulit-ulit na itinanggi noon ni Las Cañas ang alegasyon, pero lahat niyan binaliktad niya sa pagharap niya sa media kanina. Sa mga testimonya ni Matubato, sinabi niyang team leader daw nila sa DDS si Las Cañas, isang pulis Davao na malakas at malapit daw kay nooy Mayor Rodrigo Duterte. Sa kanyang araw ibinababa ni Duterte ang kanyang mga utos, tulad daw ng ginawang pagpatay umano sa dayuhang si Sally Macdum. Siya ang aming team leader sa whole team leader ngayon, ma'am, sa DDS kung Davao Death Squad, si Arthur Las Cañas, ma'am. Dinala namin, ma'am, tapos pinatay namin, sinapsap namin doon sa mga aquari, linibing namin sa mga aquari. Ang insidenteng ito hindi kasama sa mga nabanggit kanina ni Las Cañas. Mahigit 3 dekadang nasa serbisyo si Las Cañas bago nagretiro nitong Desyembre. Naging bahagi siya ng Heinous Crime and Investigation Section ng Davao City Police na ayon kay Matubato ay siyang section na kinabibilangan daw ng maraming DDS members. Sabi ni Senadora Laila de Lima, eksplosibo at makapanindig balahibo ang mga sinabi ng retiradong pulis. Dati pang iniimbestigahan ni de Lima noong chairman pa siya ng Commission on Human Rights ang tungkol sa umano'y Davao Death Squad. Nag-inspection pa siya noon sa Laod Quarry sa Davao City kung saan may natagpuan daw silang mass grave at inamin kanina ni Las Cañas na ginamit nilang lugar para patayin ng isang buong pamilya. Kaya sabi ng senadora, dapat daw ipagpatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay nito. Marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matubato kasi isa nga po siya sa mga leader. Si Public Order Committee Chair, Senador Panfilo Lacson, bukas daw ng muling imbestigahan ng umano'y DDS. Pero maaari raw makasuhan si Las Cañas dahil sa pagbaligtad ng kanyang mga testimonya. Under oath siya na nag-testify dito. So if he will again testify under oath, if open siya sa perjury, makakasuhan siya. Definitely, hindi naman pwedeng magkaibang statements mo, parehong totoo. Huwag tayo masyadong magulat o lumundag sa tuwa just because very explosive ang sinabi. Tandaan mo, sinabi lang yun. Okay, malayo pa yun sa katotohanan. Base sa mga isinagawang pagdinig ng Senado, wala raw nakitang ebidensya ang mga komite ni Lacson at Gordon na magpapatunay na mayroon ngang Davao Death Squad. Paulit-ulit ding iginiit noon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na dating Police Director ng Davao City, walang DDS. Ilang beses na raw nila itong inimbestigahan. Jamsi Sante, GMA News. Umani naman ng reaksyon mula sa mga mambabatas ang naging payag ni SPO3 Arthur Las Cañas. Kasabay nito ang paghimok ni Senador Win Gatchalian sa Department of Justice na kasuhan ng perjury si Las Cañas. Si Jervis Manahan sa detalye. Hindi raw pwedeng ipa-impeach ang isang Pangulo base sa mga nagawa niya bago siya maupo sa pwesto. Yan ang paniwala ni Angla Party List Congressman Jess Manalo. Impeach someone for an offense that is not related to his office. Sir, you can't. You cannot. Sinabi niya ito matapos ang isang press conference ni SPO3 Arthur Las Cañas sa Senado na pinatotohanan ang mga sinabi ng hitman na si Edgar Matubato tungkol sa Davao Death Squad. Dumalo si Las Cañas sa mga pagdinig ng Senado noon kaugnay ng umano'y Davao Death Squad. Nauna niyang sinabi na hindi ito totoo pero binawi niya ang kanyang mga sinabi noon. Kung si Congressman Ray Umali daw ang tatanungin, questionable kung bakit ngayon lang ulit lumantad si Las Cañas. Gayong tapos na ang investigasyon ng Senado rito. Bakit ngayon lang nagsasalita kung sakali mang may gusto siyang sabihin? To my recollection, parang inimbitahan siya doon. Nung mga hearings na yun, nagpunta siya, di ba? Pero hindi naman siya nagsalita, wala naman siyang sinabi. Git naman ni Abang Lincoln Party List Congressman Joseph Stephen Paduano, dapat napatunayan sa korte ang mga sinasabi ni Las Cañas.
outing that it's all an allegation, and they should prove it in the court, proper court. No? Dapat i-prove nila yun sa court. Pero may immunity from suit ang Pangulo kaya hindi siya basta-basta pwedeng kasuhan. Pwede raw mag-file ng impeachment complaint si Las Cañas sa Kongreso. Pero malabo raw itong magtagumpay, lalo na't karamihan ng mga mambabatas ay mga kaalyado rin ng Pangulo. At this point in time, parang sa akin, wishful thinking lahat yung thinking about impeaching a president. Never happened. Para naman kay Akbayan Party List Congressman Tom Villarin, hindi dapat basta-basta baliwalain ang mga sinabi ni SPO3 Las Cañas at dapat dinggin sa tamang lugar. Hinimok naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Justice. Nakasuhan ng perjury si Las Cañas matapos niya umanong magsinungaling sa mga naunang pagdinig ng Senado. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Iginit ni Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na dapat ituring ni Senator Leila de Lima na pagkakataon na masagot sa tamang venue ang kinakarap na kaso ukol sa munoy pagkakasangkot nito sa drug trade sa New Bilibid Prison. Ito sinabi ni Panelo sa payag ng kampo ng senador na dapat sa Office of the Ombudsman at hindi sa RTC isinampang kaso. Paliwanag ng kalihim na tila nakalimutan ng senadora ang Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na ang RTC ang may poder sa lahat ng kaso na may kinalaman sa iligal na droga. Idinagdag pa ni Panelo, hindi rin nagamit ni De Lima ang karapatan ito dahil hindi ito nagsumite ng counter affidavit sa naturang kaso. Kasunod nito, tiwala si Panelo na malakas ang ebidensya laban kay De Lima. But apparently, they have forgotten to see the Republic Act 9165. Specifically, it says there that all drug cases must be filed in the regional trial court. Moreover, meron circular ng Supreme Court as early as last year na yung mga drug-related cases na file, kailangan ang jurisdiction sa RTC. Even if the accusation stated that she used her position. Yes, kasi nga may specific law. Tsaka even assuming na tama sila, jurisdictional yun eh. Ibig sabihin, kahit na tama sila, i-dismiss, i-refile lang yun. What is more important is, she has an opportunity to defend herself. Dapat kasi she should welcome it. But if I were the lawyer of De Lima, hindi nila ako i-make kung walang jurisdiction. Bumaligtad ang retiradong polis na sinasabi noon ni Edgar Matobato na team leader daw nila sa umunoy Davao Death Squad. Taliwas sa mga testimonya niya sa pagdinig ng Senado noong Oktubre, ang sinasabi na ngayon ni Arturo Las Cañas, meron ngang DDS. Saksi si Mark Salazar. Papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Pag-amin ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, bahagi siya ng Davao Death Squad at ang nag-uutos sa kanila ay mismong sinuoy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Unang misyong sinamahan niya raw ang iniutos umano ni Duterte na pagpatay sa drug lord na si Alan Cancio, kung saan may iniwan pa silang mensahe na hindi malayo sa iniiwan sa ilang napapatay. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Binabayaran kami ni Mayor Rodi Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Kasama rin daw siya sa ikinwento na noon ni Edgar Matobato sa Senado na pambobomba ng mga moske sa utos rin daw ni Duterte. Kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosques na within the EOR of Davao City. Dinukot at pinatay rin daw nila ang isang Mr. Patasaha na utak umano sa pagdukot sa isang Mrs. Abaca. Kasamang pinatay ang buntis nitong asawa.
4 na taong gulang na anak, biyenan at 2 kasambahay. Sabi raw ni Duterte bago sila patayin, erase ang lahat. Meaning, patayin na at patayin lahat. Dito po, nagbigay ng ghost signal si Mayor Rody Duterte. Ang sabi niya, sige, limpyo lang. Bisaya parlance po ito. Ang ibig pong sabihin, sige, malinis lang. Itinumba umano ang pamilya sa Laod Quarry kung saan may mga nakita ring buto ng tao, sinanuoy Commission on Human Rights Chairperson Laila de Lima bilang bahagi ng investigasyon ng CHR sa Davao Death Squad. May mga video rin ng GMA News ng mga buto, bagamat di malinaw kung paano napunta roon. Ika-4 na kinumpisal ni Las Cañas ang pagpatay sa mamamahayag na si June Pala, na nitong Mayo lang ay sinabi ng Pangulo na kilala niya kung sino ang pumatay, pero hindi niya pinangalanan kung sino. Ang example natin dito, taga rito ka man, yun si Pala. I do not demean his memory, but that he was a rotten. He deserved it. Of course, I know who killed him. Kasi binastos niya yung tao. Galit na galit si Mayor Rody kay June Pala. Dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Halagang 3 milyong piso umano ang unang pabuya para itumba si Pala na bigong mapatay sa unang 2 tangka. Ang bulong niya sa akin, sa Bisaya, unsabay nahitabo pag-ambos ninyo kay June Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. And then naghiwalay kami ng landas. At nang mapatay si Pala, binigyan daw siya ng 1 milyong pisong bonus ni Duterte. Personal din daw nilang iniharap kay Duterte ang retired PC na si June Bersabal bago rin nila patayin. Pati 2 kapatid na sangkot sa droga pinatay raw ni Las Cañas. At dito na siya naiyak. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong 2 kapatid, pinapatay ko. Tinutulungan si Las Cañas ng Free Legal Assistance Group of FLAG na naniniwala rin daw na pwedeng magamit sa impeachment case ang testimonya ni Las Cañas. He should be free of any crime. And therefore, I would believe that this is a possible ground for an impeachment. But that is not up to us. It's so difficult to impeach a president. Lalo na dito, super majority sa House, baka mahirapan yan. Pagtatanggol naman ng Chief Legal Counsel ng Pangulo, It's a continuing fabrication of stories against alleged responsibility of the president on extrajudicial killings. Sa isang local TV interview noong May 24, 2015, sinagot ni nooy Mayor Duterte ang tanong kaugnay sa Davao Death Squad. Sabi niya, and I quote, "True, that's true," unquote. Pero makalipas ang 2 araw, binawi yan ni Duterte. Wala raw siyang kinalaman sa Davao Death Squad. I never said I ordered the police to kill you. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga tonight niya ng mga incidents kasi marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matobato kasi isa nga po siya sa mga leader. Lumabas naman ho yun noon na although dininay na muna niya yan noong una. So, tama si Matobato, as I've been saying. Totoo ang mga sinabi ni Mr. Matobato. Linait-lait nila si Mr. Matobato, kinestyon nila yung credibility. Ako rin, linait-lait din nila ako for producing Mr. Matobato. And here comes this very, very explosive development from Mr. Las Cañas. Kasi ano na ngayon nag-retire na siya. Di ba lumabas din yon during the hearing na he was due to retire December of last year, December 16 po ata. So mukhang pareho rin yung rason niya kung bakit lumantad na siya na kailangan na niyang magbigay ng public confession kasi nga na yung konsyensya niya sa dami niyang alam. It's time to make a public confession. It's time to make amends. Hindi na daw kaya
ng konsyensya. Yun ho ang tingin ko dyan sa development na yan. Abangan na lang natin, please. Oh, yes. Definitely, diretso. Kasi di ba remember ni Mr. Edgar Matabato, ang sabi niya karamihan nung mga pinapagawa sa kanila ng mga killing assignments, karamihan dumadaan either or both kay Las Cañas o kay Benaventura. Nababanggit din kanina si Benaventura. Kasi yan daw yung mga close kay dating Mayor Rodrigo Duterte. Sila ang mas maraming alam tungkol sa Davao Death Squad. At yan po ang naging panayam ng mga reporter kay Senador Leila De Lima sa Senado ngayong hapon. Ayon kay Senadora De Lima, sinadya raw na mapunta ng DOJ sa regular courts ang mga kaso laban sa kanya para makakuha raw agad ng warrant of arrest at maging non-bailable ang mga kaso laban sa kanya. Iginit ni De Lima na dapat daw ay sa ombudsman isinampa ang kaso at hindi sa regular na korte. Sinabi rin ni De Lima na hair-raising ang mga binunyag ni Las Cañas sa press conference nito kaninang umaga. Mga pasabog raw ito, partikular na ang sinabi ni Las Cañas na leader siya ng di umano'y Davao Death Squad kahit pano'y ikinailaraw ito ni Las Cañas sa Senado. Dahil daw dito, dapat daw magkaroon muli ng resumption ang investigasyon ng Senado sa issue ng extrajudicial killings. Umano makikialam ang Senado hanggat hindi pa pinalang desisyon ng Korte sa mga di umano'y drug charges laban kay Senadora Leila De Lima. May ulat si Joy Gumatay. Mananahimik na lamang muna ang Senado hanggat hindi pa naglalabas ng pinal na desisyon ang Muntinlupa City Regional Trial Court sa di umano'y mga drug charges laban kay Senadora Leila De Lima. Ayon kay Senate President Aquilino Coco Pimentel III, napagdesisyon na nila ito matapos ang kanilang pribadong caucus meeting na tinutukan ng mga mambabatas sa pagsisimula ng linggo. Bakit nga naman pinangungunahan natin ang korte? Actually, we have to respect the independence of the judiciary. We should not even predict or anticipate and publicly state what the court should do. Muli namang binigyang diin ng Senate President na kung sakaling ang maglabas ng arrest warrant ang korte laban sa senadora, rerespetuhin ito ng Senado alinsunod sa pamantayan ng kanilang institusyon. No arrest inside the Senate premises, but definitely with proper coordination with the OSAA, it can be done immediately outside the Senate premises. Wala pong problema. Higit pa rito, binigyang din rin ni Pimentel na hindi naman kailangang palakihin ang issue ng pag-aresto kay Senadora De Lima, lalo pat kung voluntaryo naman itong susuko sa korte. Iginiit naman ng Senado na kung sa bilibid man o sa Campo Crame dadalhin ng mambabatas, mag-i-issue sila ng karampatang dokumento para masiguro ang kanyang kaligtasan hanggang sa nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso. Samantala, suportado naman ni Congressman Ray Umali, chairman ng Justice Committee, ang naturang desisyon ng Senado. Matatandaang ang komite ang nanguna sa investigasyon ng di umano'y pagkasangkot ng senadora sa kalakaran ng iligal na droga sa Bilibid noong siya ay kalihim pa lamang ng Department of Justice. Kasi kami, we don't have the evidence. We have testimonies which we failed to determine kung ano yung weight ng mga testimonies niyon, which can either form part of evidence. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Muling binatikos ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Kabilang sa mga pinuna niya ang kampanya kontra droga ng gobyerno at ang pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju sa loob mismo ng Camp Crame. Hindi rin daw dapat isikreto sa publiko ang kalusugan ng Pangulo. May report si Maki Pulido. Siya man ang isa sa pinakamasugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte, hindi tinipid ni dating Pangulong Fidel Ramos ang kanyang mga salita sa pagpuna niyang muli sa administrasyon. Tokenism. Kunyari, nagawa nila, pero hindi, walang nangyari. Yan ang kalaban natin, yung tokenism. Sana mareglo yan. Mr. President, with due respect to you, huwag ka magalit. Huwag mong pagkagalitan yung matatanda, mga kuya mo. Malapit na kami.
Kahit sensitibo si Duterte kapag pinupuna ang kanyang anti-drug war, hindi ito pinalampas ni FVR. Tama yung war on drugs. Get the drug lords. Get the masterminds. Get the manufacturers. But rehabilitate the addicts. Not everybody is to be killed. Nakachinelas, naka-short pants, nasa squatter house. Yun ang kanilang target. Bakit mo papatayin? You aim to disable unless the gun is pointed towards you by the other side. Binatikos niya maging ang pagpatay ng mga pulis sa Koreanong negosyante noong nakaraang taon sa loob mismo ng Camp Crame. And there is still one of our best official development assistance providers, the South Korean. Sinasakal natin doon sa loob ng headquarters ng pulis. Pinakakahiya yan. Maging ang kalusugan ng Pangulong Duterte hindi raw dapat isikreto. The President, assisted by his cabinet, and that's a very important component of his governance, must be frank, indeed transparent about his health. As soon as I entered the Makati Medical, I instructed Secretary Ruben Torres, Executive Secretary, to inform the 4 officials named under the Constitution and brief them about my health condition. And he did, accompanied by a doctor from the Makati Medical Center. Hindi rin sang-ayon si Ramos sa kanselasyon ng peace talks. Peace negotiations must continue and continue and continue until you have final closure, regardless of any temporary setbacks. Hindi rin maintindihan ni FVR kung bakit binabaliwala ang selebrasyon ng People Power Revolution. Dapat daw ipaalam sa mga susunod na henerasyon ang mga aral nito na hindi kailangan ng gulo para makamit ang pagbabago. Maki Pulido, GMA News. Sa ibang balita, 3 babaeng hukom ang hahawak sa 3 drug cases ni Senadora Laila De Lima matapos ma-raffle sa Muntinlupa City Regional Trial Court. May ulat si Pauline Requesto. Nairaffle na sa Muntinlupa City Regional Trial Court ang 3 drug cases na isinampa laban kay Senadora Laila De Lima. Hahawakan ng 3 babaeng judge ang mga kaso ni De Lima kaugnay sa pagkakasangkot di umano ng senadora sa bilibid drug trade. Hahawakan ng RTC Branch 204 sa ilalim ni Judge Juanita Guerrero ang criminal case number 17-165 na isinampa laban kina De Lima, dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos at Ronnie Dayan. Si Judge Amelia Fabros Corpus ng RTC Branch number 205 naman ang hahawak ng criminal case number 17-166 na kinasasangkutan ni De Lima at pamangking si Jad De Vera. Habang RTC Branch 206 sa ilalim ni Judge Patria Manalastas naman ang hahawak sa criminal case number 17-167. Ilan sa mga respondents si De Lima, dating Bucor Chief Franklin Jesus Bucayo, ang inmate na si JB Sebastian at dating security aide ni De Lima na si Jonel Sanchez. 3 magkakaibang arrest warrant ang maaaring ihain laban kay De Lima oras na makakita ang mga hukom ng probable cause sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maghahain na umano si De Lima ng mga mosyon para questionin ang jurisdiksyon ng Muntinlupa City RTC sa mga naturang kaso. Dumating naman ng ilang mga taga-suporta ni De Lima, kabilang na si dating DSWD Secretary Dinky Soliman. Panawagan nila na ibasura ang peking ebidensyang inilalabas laban kay De Lima. Atin inaasahan na ang 3 nakakuha ng mga kaso, mga husgado na ating inaasahang magiging makatarungan. Samantala, ikinalugod ng Volunteers Against Crime and Corruption Chairperson Dante Jimenez ang paggulong ng kaso laban kay De Lima. Isang hakbang umano ito para makamit ang hustisya para sa mga biktima ng mga krimen at karahasan na may kinalaman sa iligal na droga. We hope that no dilatory tactics will be employed dahil dito po nagiging problema ng ating justice system.
Para sa PTV News, Pauline Recuesto. At kaugnay ng trahedya sa Tanay Rizal, kinansela na ang 3-day training na pupuntahan dapat ng mga estudyante. Saksi si Emil Sumangi. Kasi dami pang buhay, sir. Kalunos-lunos ang sinapit ng bus na magdadala sana sa mga estudyante ng Best Link College of the Philippines sa isang campsite sa Tanay Rizal. Sa mga kuwang ito, ilang saglit matapos sumalpok ang bus sa railings at poste. Malubha ang lagay ng mga sakay. Huwag ka naman. Diyan na lang, upo ka na lang dito. Oh my God! Dito sa Sampaloc, sir. Mga 50 plus siguro, sir. Basta dami, sir. Puno yung bus, sir. Relax ka lang, ha? Habang wala pang ambulansya, mga residente na nagsakay sa mga biktima sa mobil ng pulisya para maitakbo sa ospital. Buhay pa noon ng driver ng bus na si Julian Lacorda. Ito, driver. Pero pumanaw rin kinalaunan. Hindi bababa sa 15 ang patay habang hindi bababa sa 30 ang sugatan. Sa investigasyon, lumabas na nasa kurbada ang bus at pumipihit pa kanan pababa nang mawala ng preno at pumasok sa opposite lane. Allegedly, nawalan ng preno. Then initially, ang ginawa ng driver, binangga niya sa poste, gumilid siya turn left, then yung lakas ng impact, doon maraming on the spot na namatay. Matapos bumangga sa steel railings, kinayod ng bubong ng bus ang gilid ng bangin, kaya ito natuklap. Pagkatapos, bumangga sa dalawang konkretong poste ng kuryente. Kuryente! Mabilis talaga yung takbo niya. Kung titingnan mo yung then nung binangga niya yung poste, sumabit yung mga wiring. That's why natanggal yung mga gulong. Then yung nasa leftmost portion ng bus, yun talagang grabing naapektuhan. Ang aksidente nangyari halos 1 kilometro ang layo mula sa venue ng Leadership, Medical and Survival Training nila. Ang ilan sa mga nakarating na estudyante, sinundo na rin ng mga magulang habang iba ay naghintay ng service pabalik sa kanilang campus sa Quezon City. Doon, Uwi ka na. Mas na-offer ang uwi natin. napasugod ang mga magulang. Di ko nga alam na sana po ba yung patay. Bakit hindi pa inuwi nila? Ang saya-saya pa po ng anak ko, nagpaalam pa po sa akin yun. Hindi ko nga po yung pinapayagan. Bakit? Kasi may school na gano'n. Na pinagbawal na po ng school yun. Na walang field trip. Dahil marami nangyayari na gano'n. Hindi ko siya makontak na dito. Dahil po dito, hindi ko rin naman makontak kasi nasa bundok po sila, ma'am eh. Mahirap. Pati magulang ng estudyanteng nasa ibang bus, nag-aalala. Hindi nila nire-required yung camping na yan eh. Pinilit nila yung mga bata dahil ibabaksak daw nila. Tapos pinipilit nila yung magulang ng pumirma ng waiver. Ito na nga, kaya nga kami rin ang nanditong at least namin yung wala pang complete report yung dalawang vice president eh. Sa 517 sumamas, 58 estudyante ang nasa na aksidenteng bus number 8. Pag hindi papasamahin, sabihin nila ibabagsak tapos yung sasakyan, hindi na kung maayos yung sasakyan o ano. Itinanggi ng pamunuan ng eskwelahan na maapektuhan ng graduation ng mga hindi sasama sa training. Pero kinumpirmang requirement ito para sa National Service Training Program. Ako, si Emil Sumangit, ang inyong saksi.